This is Nelly. Ito naman si Casey, isang Blackmoor Oranda. At ito nga pala si Mr. Beast. Etong si Nelly nung binili namin, kaya ang pangalan niya Nelly kasi ang akala namin female siya. Pero it turns out nung lumaki na siya, nakita namin na male pala siya. Pero since nakasanayan na nga namin na pangalan niya ay Nelly, kaya yan, Nelly pa rin siya. Meron silang kasama ditong 4 na glow tetra. Asan na ba yung blue? May isa pa yan eh. Green, purple, yellow, and blue. Andun yung blue. Ito. And meron din silang kasamang 4 na danyos. Meron ding 2 koridora. Ito nga pala si Coco, ang napaka-cute na pleko. Ayan siya oh. Nagtatago. Mahilig siya magtago dyan. Favorite niya tong cave na to. Siguro pag medyo lumaki-laki pa siya ng konti, bibilang ko siya ng cave kung saan magkakasya siya sa isang cave na pahaba. So dito kayo nilalagay. Ayan, dyan sa likod nitong stone na to, tong castle. Ayun yung isang ano oh. Oh, hindi na siya natatakot oh. Medyo natatakot kasi sila dati sa mga oranda dito eh. Nung dati. Siguro baka ngayon medyo lumaki-laki na sila. Kasi ito kasing oranda, pag maliit yung isda, kayang-kaya nilang kainin. Kayang-kaya nilang isubo basta magkakasya sa bibig nila. Ayan, kakainin nila. So, ito nakakatuwa. Itong ating mga corridors dito. Chilling. So, ito yung itsura ng kanilang tank. Palagay ko nasa 30 gallon to. Hindi ko lang sigurado kung 30 or 35 gallons. And makikita nyo dito, ito yung kanilang filtration. So, dito. Ito yung humihigop ng tubig paakyat. And then dito, dire-diretso pababa. Palagay ko masyadong maliit itong filtration para sa kanila. Kaya ang ginagawa ko na lang is mga twice a week yung paglilinis ko dito. Ang nakalagay dyan is yung foam, biofoam. Tapos yan, okay naman sila. Mukhang okay naman sila. Makikita nyo naman, clear yung tubig ng kanilang aquarium. Actually medyo ano na nga yan eh, medyo parang medyo konting cloudy na yan. Pero kita nyo naman, malinaw na malinaw pa rin. Makikita natin dito. Ayan si Coco. So hindi na talaga siya kasya sa kanyang cave. Kalahati na lang ng katawan niya yung nasa loob. Ang plano ko is maglalagay ako dito ng cave dyan. So pahaba yan pag ganun. Para may matataguan siya. Para may ano siya. Paborito kasi niya yung parang nakatago siya. May cave siya. May nagtataguan. Palagi ko ganyan talaga yung mga pleko. Ito yung koridora. Ayan. Gustong gusto nila dyan. Kaya nilagyan ko ng stone para may may ano sila dyan. May tambayan sila dyan. Nasaan isa? Yung isa nandun. Actually 3 talaga to. Itong mga koridoras ko rito. Hindi ko lang alam kung ano nangyari sa isa. Bigla na lang siyang naglaho. Dalawa na lang yung natira. Pagising ko ng umaga, nakita ko nawawala na yung isang koridora. At itong mga danyos na to, actually 4 yan. So yung isa, parang nagkaroon na ata siya ng lumubo yung tiyan niya. At nung una, hindi ko alam bakit siya lumulobo. Akala ko nung una, buntis. Pero napapansin ko, lumulobo na parang puputok na yung tiyan niya. At hindi ko na alam kung ano yung nangyayari. Hindi naman siya nangingitlog. So, nakita ko sa internet na parang meron siyang nakalimutan ko yung tawag doon eh, sa sakit ng isda na yun. Kapag lumulobo na yung tiyan niya,
ibig sabihin nun, malapit na siya, hindi na siya magtatagal. So, pag na-experience nyo yung ganun sa isda nyo, siguro maganda i-separate nyo na lang siya. Ako kasi hindi ko siya sineparate Tapos pansin ko na lang, pag gising ko nung isang araw, wala na yung isang green o neon green danyo ko dito. So, naglaho na lang siya. Siguro ganun kinain na nila kasi ganun naman yung mga isda pagka namamatay yung isda, kinakain nila. Especially itong mga itong mga glow tetra. Ganda ni Nelly. Takot. Ang ganda ng view dito sa taas Ang linaw, no? So, pakainin natin sila ng kanilang breakfast. Ang pakain ko sa kanila is once a day, minsan twice a day. Depende. So, para sa mga oranda, Hikari oranda. Ayan, ito. Floating itong pellet na to. Ito naman, para naman sa mga glow tetra at sa danyos. Itong Vibra Bites. Noong una, Vibra Bites lang yung pinapakain ko. Pero, napansin ko parang hindi na enough para sa mga oranda. Yung Vibra Bites kasi parang kulang na sa kanila. Ito kasing Vibra Bites, maliliit lang yung ano nito. So, ganito na yung para sa kanila. Oh! Parang dumami. Go, Nelly. Go, Mr. Beast. Naparami Pero okay lang yan. Pag ganyan na parami, baka hindi ko na sila pakainin mamayang hapon. Ma-overfeed. Next naman is yung Vibra Bites. Kasi para to sa mga maliliit na isda. Ayan Ito lang kasi yung magkakasya sa bibig nila. Go, guys! Huli yung isang Vibra. Eto na si Coco. Nakita niya may pagkain kaya lumabas na siya ngayon sa lungga niya. Lagi ko tinatanggal tong bato na to. Hindi ko lang alam kung bakit lagi na lang bumabalik yung bato na yan sa cave niya. Wala tuloy siyang mapasukan kasi nakaharang na yung bato. Ayan, isisiksik na lang niya yung sarili niya dyan. Iniisip ko kung anong gender nito, pero palagay ko female tong si Coco Parang gusto ko siyang bilhan ng isa pang pleko na male, tapos ilalagay ko sila sa ibang tank. Tingnan natin kung magbi-breed sila. Pag nag-breed sila, i-update ko kayo. So, sa mga nagtatanong kung anong tawag dito sa aquarium na to, ito ay ang tinatawag na acrylic curved tank. So, pwede nyo i-search yan sa Google, acrylic curved tank. So, kaya siya tinawag na curve kasi dito, yung typical na aquarium, diba may kanto yan, So, ito, naka-curve siya. And gawa siya sa acrylic. Kaya ganito. May advantage at may disadvantage yung acrylic glass. Unang-una, advantage nito is napakalinaw ng view ng aquarium kapag acrylic glass yung gamit nyo kumpara sa normal na glass. Pero meron ding glass na mas malinaw. Yun yung tinatawag na low iron glass. Pero kumbaga sa linaw, ito yung masasabi nating high definition. So kung gusto mo ng aquarium na sobrang linaw, pang display sa bahay, magandang gamitin magandang bilhin itong acrylic na aquarium. Pero ang disadvantage nito is yung presyo. Unang-una, parang times 3 ang presyo nito kumpara sa yung regular na aquarium na nabibili natin.
And yung isa pang disadvantage nito is prone siya sa scratch. So madali siyang ma-scratch. Kailangan kung maglilinis ka ng aquarium, iingatan mo to, itong salamin niya, lalo na kung medyo sharp yung pinanglilinis mo, may magkakaroon ng scratches to. And pag nagkaroon ng scratches to, pangit na siya, hindi na siya maganda tignan kasi may nakikita mo na yung mga lamat-lamat dito. So yun yung mga disadvantage, yung presyo tsaka yung scratch. And ang nabasa ko, sa katagalan daw, etong acrylic, pag luman-luma na siya, medyo nagiging brown na siya, hindi na siya ganun ka. Pag inabot na ng mga siguro mga 5 years or 10 years, ganun. Medyo kailangan mo na siyang i-bopping. Meron naman daw na paraan para bumalik siya sa sa itsura niya nung brand new pa siya. So, nabili namin to sa Cartimar, etong acrylic curve na aquarium. Ang tawag dito mga imported aquariums eh. So, usually galing to sa China. Etong mga ganitong aquarium. May nabibili nito na may kasama na siyang cabinet sa ibaba. Pero nung binili namin to is wala siyang kasamang cabinet. Ang bili namin dito ay 6,500. Ito, may kasamang box to eh. Tapos etong filter niya, tatlong ganito yung kasama. So ganito lang. Tapos nilagyan ko na lang to ng mga lava ring, lava rock sa ilalim para sa beneficial bacteria. And etong foam, ito nabili ko lang dito sa Lazada. So additional lang yan. Etong filtration niya, etong water pump niya, hindi na to yung original. Nasira na kasi yung package nito na kasama dun sa pagbili namin ng aquarium. So may nabibili naman sa online na pwede nyong ipalit dito. Yung mga Corydoras, oh. Paborito nila yan, yung Vibra. Noon, nilagyan ko sila ng Tubifex. Grabe, sobrang takaw talaga nitong mga Corydoras na to. Talagang parang piyesta sa kanila, parang mukbang sila doon sa Tubifex. Ito maganda pag meron kayong Corydoras kasi yung mga ganito, ang tawag sa kanila is mga bottom dweller. So yung mga nahuhulog na pagkain na hindi na napapansin ng mga isda natin, sila yung kumakain. Yan. So balak ko siguro dagdagan ko pa ulit ng isa pa. Mukhang kaya naman na nila tong mga oranda natin. Mukhang hindi naman na ata sila kakainin. Hindi ko lang alam kung kinain or talagang namatay yung Corydoras ko noon. Si Coco, babalik na ulit siya sa cave niya. Kawawa naman to si Coco, wala siyang cave.